po si Jewel Glenis Oilindog mula sa Baitang 5, Pangkat Ilang-Ilang. Gusto niyo bang makinig ng isang kwento? Kung ganon, imulat ang mga mata, buksan ang tenga at makinig. Nakagawa na ba kayo ng mga bagay o desisyon na hindi niyo pinag-iisipan ng mabuti? Halika, ipapakilala ko sa inyo si Maria Cabra. Tunghayan natin kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Si Maria Cabra. Masayang nagpalipat-lipat si Maria Cabra sa mga sanga ng tungka. Nagsasawa na ako rito, ani ni Maria Cabra kay Dominico. Gusto ko namang makakita ng ibang lugar. Aba, mag-ingat ka. Ang paalaala ng kaibigan. Baka mapunta ka sa lugar ng maraming pusa. Hindi ka na namin makita. Walang mangyayaring masama sa akin, ani ni Maria Cabra at iniladlad pa ang kanyang buntot. Walang humahanga sa aking kagandahan dito. Marahil sa ibang lugar makikilala ako. At lumipad ang paunti-unti at palayo ng palayo si Maria Cabra. Malayo-layo na rin ang narating ni Maria Cabra. Nakarating siya sa hindi kilalang pook. Maraming magagandang bahay roon. Malalawak ang kanilang halamanan. Sa isang halamanan, may natanaw siyang maliit na paliguan ng mga ibon. Nakita niyang naglalaro roon ang ilang maya. Mas maganda naman ako sa mga mayang iyon, ang naibulong ni Maria Cabra sa sarili. Bumaba siya sa fountain at nakipaligo sa mga maya. Nakita niyang nagtaas ng kamay ang isang batang babae. Mayroon itong kinakawayan. Itinuturo siya ng bata sa isang tao. Pinagbuti ni Maria Cabra ang kanyang pagkakatayo sa gilid ng paliguan ng mga ibon. At ibinukha ang kanyang napakagandang buntot. Naging tulad ito ng isang abaniko. Pumalakpak ang bata at nagsasayaw sa tuwa habang pinapanood si Maria Cabra. Hindi napansin ni Maria Cabra ang lambat na inilislat ng hardinero. Nagpumilit makawala si Maria Cabra sa loob ng lambat. Ngunit hindi siya makawala. Inilagay siya ng hardinero sa loob ng hawla. At ginawang laruan ng bata. Nalungkot si Maria Cabra. Kung nakinig lamang siya sa paalaala ng kanyang kaibigan, hindi sana niya inabot ang gayong kapahamakan. At diyan nagtatapos ang ating maikling kwento. Kaya, bago tayo gumawa ng isang bagay, pasya o desisyon, dapat pinag-iisipan muna natin ito ng maraming beses upang hindi natin ito pagsisihan sa bandang. Sana po nagustuhan ninyo ang ating kwento. At may napulot kayong aral dito. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli,